Anak din, kasi siyempre po, tumira din ako sa kanila. That time, sumama ko rin nagluluto sa amin, o sa umaga. Isang, pakipaglagaw, gusto siya namin, ang makasipot po. Hindi natin nakakaya ng biglaan talaga kasi ang buhay ko ay hindi natin alam ang bukas. Kaya ngayon po, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay pamungunahan ng pastor po dito sa Panganiban, Isinawin, Bringing Christ to the World Commission. Ito po ay dadalhin ng aming pastor dito, si Pastor Rico Blachita. So Diyos po magpapagod sa mga. Sige po sa ating pong panimula sa pinagpalang araw po sa atin. Sabi po sa kanyang mga salita, sa kanyang pagkamatay, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng pagkatay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ibinalik ni Jesus ang ating buhay. Siya ay muling babalik na puspos ng kabalatian at sa kanyang pagbabalik, hindi ka natin alam kung anong mangyayari sa atin. Subalit alam natin na sa kanyang pagparito ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya ng mukha. Tayo po ay tumayo
Tayo po'y aawit sa Panginoon bilang talunan. Ang siyang bumugaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang butlod natin, di mapapagod, kailan pa man sa puso't biniwan. Tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtulong, ipamalitan sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, ang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa langit, may akda ng buhay at kamatayan. Amin po kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kakiman para sa mga nagtitiwala sa iyo. Pagkulo po ang iyong kaaliwan, kaiman para sa mga kapatid namin na nabibigati. Dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si Mama Dro. Tulungan mo kami lubusan at tiwala sa iyong kalooban para sa amin. At sa gayon, sa amin din pong pagpanaw sa mundo ito, masumpungan naman ito. Namin sa iyo, isang walang katapusan at maluwalhating kamana. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ari na po makupo ang pangunsa. Pinagpalang hapon po ulit ako. Sino po yung dito kagabi? Pwede ko po makita ang kamay. Sino po yung nandito kagabi? Nagkibalo sa last night po ni Mama Dro. Ay, kayo na isa. Balikan natin yung pinag-aralan natin kagabi. Ay salita ko si Pastor Danny. Kaya pong binahagi na sa ating kaligtasan ay meron tayong 4 na theme na dapat po natin tingnan. Ano nga po yun? Una po yung pagsisisi, pananampalataya, pagtanggap, at pagsunod. Alala niyo po yung kagabi? Yan po yung ating tinuro ni Pastor Daniel mo. Kaya po magandang hapon sa atin, nagpapasalamat po ang pamilya po sa pangunguna po ni Pastor Daniel at ang family na bawat isa po natin rito ay nakiramay sa pag-alisto namin po. Sa oras na ito, sa kanilang pamilya ay nakaranas bahagya ng kalungkutan at pagdadalap natin. Normal yun. Ano po? Lamang na dahil nakakaroon na tayo ng pigati at pangungkulitan. Ngunit sa gitna ng mga lumang ito, sa gitna ng mga lungkot na ito, ay nais ko pong ibahagi yung salita ng ating Panginoon tungkol po kay Jesus. Naalala niyo po kagabi, ang ating po pinag-usapan po si Jesus. Sabi po sa aklat ng John 4:6, ako ang daan, sinabi ni Jesus, ang
Ako ang daan, buhay, at katotohanan. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sino po may sabi? Si Jesus. Amin po. May kausap po. Salamat sa Diyos. At sa ating pong pagbabahagi ng maikling pagbubuli-bulay sa hapon ito bago natin ihalin si Panginoon. Iyayin po, basahin ko po sa aklat ng John. Aklat ng 1, kabanata po ng 14, talata po ng 1 ng 6. At ang sabi po ay ganito, huwag mapagabag ang inumang kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa amin. Sa bahay ng aming Ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko pa sa inyo, pupunta ko roon upang ikaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag nakaghanda ko kayo ng matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling kung saan ako naroon. Verse 4, at alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sabi po sa aklat. 48 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at buhay, wala makapunta sa ako, kundi sa pamamagitan ko. Nagdagawa pagpapalang sa kanya. Ang hinigilid ko po mga nanay, mga magulang, sa hapong ito ay, hayaan po, binigyan po natin ng ilang puntos yung ating binasa ayon sa aklat ng 1. At ang nakita ko natin dito unang puntos ko, yung binanggit ko sa verse 1, talatang una. Ang wika po ay, huwag mapagabag ang inyong puso ay yung kalooban. Ano po? Karamihan, kapag may nawawalang mahal sa buhay, nalulungkot po tayo. Pero sa salita ng Panginoon ay naalim tayo sa mga ganitong gawin sa Panginoon. Huwag mapagabag ang ating puso, ang ating kalooban. Ito po yung unang salita ni Jesus sa talatang ito. Isang utos at pangako. Amen? Sabi ito, huwag mapagabag ang ating puso. Alam ni Jesus na sa harap ng kamatayan at pagkawala, ang ating puso ay puno ng takot at pag-alaala. Ngunit ang solusyon ng kapatid, mga magulang, pagtitiwala. Amen po. Kagabi po, binanggit po at kasinangan ni Pasidani ang assurance of salvation. Nabanggitin po doon ang ilang puntos kung saan hindi po makapagliligtas ang anumang religion ng ating kong inaanita. Amen po. Malinaw po sa salita ng aklat ng Efeso chapter 2, verse 8 and 9. For by grace we shall be saved, and not by works. Dahil sa kagandahan loob ng Panginoon tayo na naligtas at hindi sa ito na sarili naman. Yung gawa natin sa paggawa ng mabuti, hindi po yung makaliligtas. Amen po. Kahit nilang sakong igas ang pamigay ko niya, o akala mo, yun ang daan tungo sa kaligtasan kapatid na nagkakalit. Sabi ng ating Panginoon, sabi sa Gawa chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan binigay sa sito na langit upang natin sa Panginoon, kundi pangalan ng Jesus na. Amen po. Mahalaga po yun na makita natin, the religion will save us. Kahit po anong posisyon mo, may you be the mayor, the governor, the congressman, hindi po yung katiyakan na ikaw maliligtas. Hindi yung pamimigay rin ng ayuda. Pero ang tanong po, sabi ko sa aklat ng Roma, chapter 14, verse 12, lahat po tayo ay susulit sa Panginoon. Amen po. Kaya sa hapong ito, nakita natin si Mama Glo, ang ganda ng kanyang ngiti. Ilang mga po dito yung nakangiti. Ako si Mama Glo, nakangiti sa kabila ng kanyang pagkakinay. Ilang nga yung katabi mo kung nakangiti. Eh, biglasan mo dito. Sabi po dito sa aklat ng John, chapter 11, verses 25 to 26, ito ay isa sa kaya pala pinibigay ng Panginoon. Isa ito sa pangako ng Panginoon. Sabi dito, ako ang muling pagpabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit
mamatay ay muling mabubuhay. Amen. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So, tingin natin kay Mama Glo. She already accepted Jesus Christ as her personal Savior. Tinanggap niya ang Panginoon. Nanampalataya siya sa Panginoon. Nadandaan po sa kaligtasan sapagkat ibinigay ng Diyos ang kanyang lingkod sa kanyang anak na sa kasutani. Itinurot, itinahagi ng kasutani ang daan tungo sa kaligtasan kay Mama Glo. Kaya po kami nagagalak sa oras na ito. Siya po'y inaalin na namin Panginoon. Amen? Tignan mo natin na kami mo kung inaalin din na ng Panginoon. Kaya mga kapatid, yung unang focus natin dito ay huwag mapagkawal. Amen? Sino po yung mga tumanggap sa Panginoon kagabi? Nanawagan si Pastor Danny. Sino po dito ang gusto magkaroon ng tiyak na kaligtasan? Nanawagan si Pastor Danny. At kung sino mang gusto maligtas, sundan ang aking munting panalangin. Sino ba yung sumunod sa panalangin ni Pastor Danny? So, lahat sila, no? Sinundan ka po, isa rin ako to. Kaya ito po ay isang pagkatawag sa atin, mga kapatid, mga magulang. Kapag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, siya lamang po ang daan po mo sa kaligtasan. Nauna si Mama Glo ang tanong, sino ang susunod? Amen? Walang nakasabi ni nanay, walang nakakaalam sa atin ng Diyos. Pero walang nakakaalam. Amen po? Subalit ang katanungan dito kung tayo ay susunod, kayo ba ang makakapilig natin ng ating Panginoon? Sabi ko sa turo, hindi yung lupa mo. Amen? Hindi yung posisyon mo. Hindi yung yaman mo. Hindi yan naman ng wallet mo kung gano'ng karami. Kami po mga pastor, ang laman po ng wallet namin ay sibuyas. O pinuksan mo, maiiyak ka pagkakitaman. Sapagkat alam namin ang aming pananaw, ito ay material ng bagay namin. Naniniwala kami kapag kami ay pinong umaasa sa Panginoon. I will sustain all your needs. Ang Diyos ang magiging lahat ng pamilya. Amin po. Yung po yung unang puntos, may aliw sa gitna ng pagkabalisa. Kaya sa pamilya po, ang naiwan ni Mama Glo. Tanggapin po po, ang kaliwang ito. Assured na po si Mama. Masaya na po siya sa kanyang kinahanglan. Ikalawang puntos po, ito po ay isang lugar na inihanda ng Diyos. Hindi ang tao. Yung ginawa ng ating Panginoon, sabi po sa talata ko, verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Amen? Maraming silid ay inihanda ng ating Panginoon. Ito isang kaaliman at ang pangako ay isang tiyak na destinasyon. Tiyak na patutunguhan. Kaya kami po, nagagala kami sa buhay ni Mama Glo. Meron dyan naka-reserve room sa kalamitan. Amen po. Ito ay hindi nagtatapos ng kapatid sa libingan at ang kwento. Ito po ay para sa mga sumasampalataya. Mayroon pong bahay na mga na siya para sa mga pinapagaman ng sumasampalataya sa Panginoon. Si Jesus mismo ang nauna upang ihanda ang lugar na ito. Isipin nyo kung ang Diyos ay lumikha ng mundo sa loob ng anim na araw. Gaano kaganda ang perfectong lugar na inihanda ni Jesus para sa atin. Amen? So, una po, huwag mamagabag. Ikalawa, merong tiyak na destinasyon at ay nakahanda na kung silid na ating titirhan. Lalo kay Mama Glo, na siya po ay pupunta. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay tinagap natin ang ating Panginoon sa ating pong kamatayan, meron tayong katiyakan, may nakahandang silid para sa atin. Amen po. Sabihan mo yan yung kami mo. Kapatid, huwag kang mag-alala. May kwarto ka doon. Tatlong puntos po. Sabi dito sa verse 6, puntahan natin ulit na rata sa ating pinasa. Sabi doon, natanungin ni Jesus si Tomas kung paano malalaman ang daan. Sinagot niya ito ng kalingap. Siya mismo ang daan sa buhay na ito,
Sa kabila ng maraming landas ang ating maaaring tahakin, ngunit iisa lamang daan patungo sa Ama. Iisa lang ito. Walang binanggit, inulit-ulit ito ng pasundali, wala sa pangalan ng religiyon. Ikasugat, ikaligtas, tumawag ka. Kundi sa pangalan ng Jesus. Ama. Amen po. Siya lang po ang daan. Siya lamang po ang katotohanan. Siya lang po ang buhay na wala. Amen po. Kaya sa lugar, sabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Filipos chapter 1 verse 21, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay Panginoon. To live is Christ, that is King. Unang puntos po, ang kamatayan ay para sa ating mga naligtas na pakinabang na meron tayong permanenteng tahanan. Hindi tayo nakikitira. Sa pagpanaw ni Mga Panginoon, meron sa tiyak na tahanan sa kalangitan. Amen po. Sa Kristiyano, ganun din. Pag tayo pumanaw, meron na nakahanda sa ating natirahan na ang Diyos ang naghanda at hindi yung kontraktor na binawasan ng tayong pera ng ginagawa. Ating Panginoon mismo ang naghanda ng ating titirahan. Tinugunan, permanenteng tahanan. Kalawa, ang kamatayan para sa ating mga naligtas ay kakinabang. Dahil ito ay pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Ang itong ng tipanan na ito ay masisira, mamamatay. Pero pag tayo ay meron po pagsasampalataya sa Panginoong Jesus, buhay na walang hanggan ang ating makakapagtan. Amen po. Pinamay ka natin mo. Ikalabing ikaw kita. Pagkat po, ang kamatayan ay pagkinabang dahil makapapiling na natin ang ating Diyos. Pero noong 1912, ang pangalan niya po si Patty Frosty. Si Patty Frosty, buong buhay niya, siya po ay bulag. Bulag, walang nakikita. Subalit siya po sa kanyang pagkabulag, wala magkabatan kasi sa kanyang buhay, siya po ay author ng kantang Blessed Assurance. Siya po may likha. Isang kantang awiting pang-Kristiyano. At nang sa kanyang pagiging kompositor, tinanong siya one time ng kanyang kaibigan. Sabi niya, Pagi, hindi ka ba nagtatanong sa Panginoon? Hindi ka ba nag-question sa Lord? Bakit ikaw ay bulag? Alam niyo po sagot ni Fanny? Hindi yung very funny ha, hindi ko yung patuwaan. Nasagot po ni Fanny, alam niyo, dahil sa aking bulag, pag ako'y mamatay, masaya ako. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, bagamat ako'y bulag, kapag ako'y binawian ng buhay, ang unang makikita ko ay ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hindi siya nag-question sa kanyang buhay. Alam niya ang katiyakan ng kanyang kaligtasan sa pagkatera ng Jesus. Amen po. Kaya sa atin po, Kristiyano tumanggap sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Ulitin ko lang. Unang utos, pag tayo pumanaw, una, meron tayong permanenteng tahanan. Ikalawa, tayo po ay maliligtas at meron tayong buhay na walang hanggan. Pangatlo, sa ating pagpanaw, congratulations, makikita natin na ang Diyos mukhaan, face to face. Amen po? Sino po gusto makakita sa mukha ng ating Panginoong Jesus? Taas ang kamay. Sino gusto ba una na? Kaya kapatid, ang makapiling natin ang ating Panginoon ay sa pamamagitan po ng ating pananalig sa Kanya. Hindi man natin siya makikita ngayon, ngunit makikita natin siya pagdating natin sa langit. Amen? Sabihan mo kayo katabi mo, advance congratulations. Kasi makikita mo na ang Panginoon Jesus. Sabi niya isa, Pastor, huwag na po na may gagawin pa ako. Bilang pagtatapos po sa ating pagumita, baunin po natin ito. Ano po? Sa buhay na imamaglo ay meron tayong pinapakitang pangako na ang pagpanaw ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng kanyang bagong buhay. Is tayo hindi na sa mundo ito, kundi sa piling ng Diyos.
Amen? At kung tayo ay tatanggap sa Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, mga kapatid, congratulations to them. Yung mararanasan, yung mga ito, mararanasan ko. Amen? Sino makapili ng Panginoon sa sitwasyon? Ayaw yata. Ikaw nahihiya. Sabi niyo, parang nagbigsa sa Pilipili, hindi kayo nakasumpahan. At ang hayaan po natin ng mga salitang binasa natin sa pinaglaban, mga kapatid, ito isang balagkas ng pag-asa at pagtitiwala sa Panginoon na kung saan may inihanda ang Diyos sa buhay ni Panginoon, pero hindi po sa. Kaya sa hapon ito, ang paraan ng ating Panginoon ay nawa makasumpong tayo ng walang pagkamagapag, kundi kapayapaan. At higit sa lahat, ang kapayapaan ng Diyos ang magbantay sa ating mga puso at isipan, lalo na sa panahon ngayon na hindi na dapat sila nagdadalamati sapagkat may kalapit na Panginoon ang ating Panginoon na si Mamalo makakapilit ang ating malilihan. Amin po. At bilang pagtatapos, naisipan po ito, tayo po ay mananalangin. Ama naming kapagmahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay ni Mamalo. Salamat sa iyong mga pangako permanenteng naman, pangako buhay na walang hanggan, at ang pangako na makikita ka namin ng mukhaan. Dalangin po namin, O Diyos, sa araw na ito, bago namin ilalagay sa huli ng buwan si Mamalo. Bigyan mo po ng lakas at aliw ang kanyang naiwang pamilya, maging kanyang mga kaibigan. Tulungan mo po na patuloy ng bawat isa sa mga nakarinig ng balangkas ng iyong salita ay patuloy magtiwala sa iyo lamang, Panginoon. Pangalan ng Jesus na siyang aming daan, na siyang aming buhay, siyang aming katutunan. Salamat po, pakaingatan mo bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng puso, ang pagpapababa, pusong pagtanggap sa iyo, pusong pagsunod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming sama, ito po ang aming dalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Iko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya na ako'y isilang, sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko magbigyan halaga ang buhay ko, handog ang buhay ko hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Maaari na po makaupo ang bawat isa. Kaya naman po ay dadako tayo sa mga piling kaibigan ni Mamalo.
ating pong sunyaman sa huling pagkatapos sa oras na ito. Nalaya po ang bawat isa. Silipin po si Mama Lo dahil pagdating na po dito ng kanyang pagsasasya ay didiretso na tayo sa simbahan para po sa petisyon. Sige po, yung mga immediate friends and relatives po ni Mama Lo, pwede ka na po siyang sulong. Kasi mamaya po, kung tumating na po yung sasakyan, sasarado na po. Pero din po sa mga pamilya, pwede din po kasama. Kung sino din po ang nais po maghayag ng patotoo tungkol po sa kabutihan ng Diyos, sa buhay ni Mama Lo, mula sa kanyang mga kaibigan, pag po kayo po hihiya magpakalit ng naising patotoo. O, kwento. Si Kapitana, hindi na ako magtatawag na kung sino. Hindi ko na rin po. Maganda na ako nakakapagod dito tayo sa kapulit Siglo ay may anak na si Christina. Ito yung matawag ng mga anak na si Teresa. Yung araw, kami magkain mo ng talagang si Vitamin, problema, pinag-usapan, sama na. Hinapay niya sa mga dalawa namin ngayon. Mga sa buhay na anong problema ang hinahanap ng mga anak, pamilya, mga namin ginaganda. Sa ngayon, anak niya si Christina, anak si Teresa, may nakikita at nasa malayo sila. Bilang isa nila, nandito ako para makiramay sa kanya. Kaya ang luwag kanina nung makita ko siya, kasi nung nakarawas, meeting kami sa sinyo, nasa likod lang namin siya. Tapos, kasama yung ako niya. Kaya nung gabi sabi ko, anak mo si Mama, sabi ko, ay wala na. Bakit wala na? Ako po ay Pabigla din ako sabi ko. Susunod ako na sa tuwan kasi ano yung sino po ako nagtatagpilo na. Matanggap ko mga buto bilang hindi ka lang. Bigla na lang nawawala. Pinabuwag ang masakit sa kalooban na bigla na nawawala na sabi nga ni Nino. Sino ba ang gusto mo na hindi natin alam kung sino susunod. Ang lahat mo po siya po nakakaalam lahat. Wala man po talagang maliligtas kahit ang regiyon, kahit si anak mo na ano pa ako siya. Talaga po sa lahat ng Panginoon. Maraming salamat. Kung nais mo lahat ng kanilang bago natin kayo solid tungkol sa mga mga. Pero po natin. Gusto mo po siya? Si Mama po ang inanay, sino magkasama kayo, katawagan ng Beshi. Pupunta po tayo ng senior, may meeting sa mga liban kasi sa diet. Pupunta yung dalawa, bato po, gano'n. Naiya siya, pakauliyak na naman siya. O sino po sa inyo sa labas po, baka meron po kung gusto magbahagi ng ano nila, bilang isang kaibigan, kapitbahay, o katanggalan ng brand lang, na santa. Pero po ba kayo na yan? Si Daniel daw, si Daniel. Daniel, gusto mo? Sa mga anak ko. Kaya ate, baka makapaluha. Magandang hapon po sa lahat. Ako po, gusto ko magpasalamat kay Mama. Kasi siya yung naging kaagapay namin. Wala hanggang ngayon, hanggang sa huling sandali. Si Mama po yung nakasama ko
yung mag-aalaga sa akin kapag kailangan sa school. Palagi. Ang hirap kasi biglaan. Hindi namin inaasahan. Pero sabi nga, sa akin sila talaga. Salamat, ma'am. Mahal na mahal ka namin. Salamat. Hindi ko kaya na kami. Mahal ka ni Daddy. Mahal ka ni Daddy. Nananatili ka, Mama, sa amin. Ihahatid ka ba namin sa kahuling hatulan mo? Pero lahat ng pagagandang pinipulis, wala nang nakilala kita. Nananatiling buhay sa akin, sa amin, Mama. Manulit namin ako sa sa'yo na nakakalayo ka. Kahit malungkot. Malungkot yung mangyari. Yun yung gusto ko sa amin. Ang nagagawin ko. Dami ko naming salamat sa lahat. Hindi sapat ang pagkakalaman. Salamat sa ginawa mo. Meron po po bang nais mo pasalamat sa lahat ng ginawa niyo sa inyo po rito? Sa akin din nga po kasi, tumilang din ako sa church kasama sa mga kapatid. Sabi ng po po rito, kami sa kasadaan. Salamat kasi siya yung papaalala. Nagising mo, kaya alusal na. Diba? Tapos, grabe kasi sila niya ganyan. Ay malakas pa. Paglalaban ako para pupunta ko sa kaya iwanan, kaya ibigay ko para sabi ko, birthday niyo mo November 4, birthday niyo mo mo, sabi ko lang ako magbibigay ng vitamins. Kasi kada birthday niya yung mga pero sa mga birthday. So, meron pa kung iba? Nais mo ka na? Sir Dami? Sabihin, Ate Gladys, ang mga asawa ko ng aking kuya. Pero kung bakit sabihin? Mamimigit namin. Kasi di uwi kami natin. Nagluto ka lang.
nagpapasalamat po kami po mga kamag sa pamilya ni Mama Glo sa pakikiramay at pagsama niyo po sa amin ngayong araw sa huling pagdating sa huling tutungan ni Mama Glo. So, yun po, maraming salamat po sa inyo. Ito, inaaliyaan mo bawat isa na kayo po'y sumibig na po. At dahil naman po yung paglalagakan sa pamamagitan ng sasakyan, patuko po sa simbahan. Babalikan na lang po namin sa kayang extension. Wala na ako. Ano mo nang pabalikan? Pakuha mo na, padala mo na itong ano. Ginamit pa ng pamangkin ko type na hindi na yan.
Sinyas ka. Hello po. Meron sa ospital.
Excuse po. Okay, kway.
malabo na siya. Bless din, bless. Hindi mo na ako nalala. Anong grade ka na nila? Ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay bubuhay. Balang araw tayo lahat ay muling magsasama-sama sa piling ng ating Ama na nasa langit. Magsirpan lahat at pahihiramin ang pagbasa. Kristo, sa pamamagitan ng malalangin kapangyarihan ng Ama, gayon din naman tayo lumakad sa isang panibagong buhay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Salmo, muna itutulog sa bawat salmo. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian, lilig mo. Ang Panginoon ay aking pastor. Di ako mangangailangan ng anuman. Nilalagay ako sa mga sariwang pastulan. Inaakay ako sa kanilang tubig na aking paninaman tubig. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Pinagiginawa ang aking kaluluwa. Pinagpapabayan ako sa mga tumpak na landas. Alang-alang sa kanyang pangalan. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Magdalag na ako sa maliling na ibis. Wala akong nakakagulang na sama sapagkat sumasalaking ka. Tugod, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ang iyong pamalo at tungkol ay nagpapasigla sa akin. Pinagkakay mo ako sa lahat ng aking mga kalaman. Pinapahiya ng aking ulo ng labis, umaakaw ang aking buka, tugod. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Bawat kabutihan lamang ang kagandaang loob, ang kalay mo sa lahat ng araw ng aking buhay. Maniniran ako sa bahay ng Panginoon, magpakailanman, tugod. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Tumayo mo ang lahat. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nang panahon iyon, winikan ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag mapaisa ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko lang sa inyo. Sapagkat ako'y maroon upang ipaganda kayo ng lugar. Kapag ako'y umalis upang ipaganda kayo ng lugar, magbabalik ako at itasama kayo. Upang kung saan ako naroon, ay doon din naman kayo.
Lumiwas sa kanya ang lumas. Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan nakapagod. Paano malalaman namin ang daan? Sumagot sa kanya si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang salita ng Diyos. Manatili po nakatayo. Ang ating pinupulot, tanggapin ang kanyang kaluluwa at iharap sa kataas-taasang Diyos. Panginoon. O mga banal ng Diyos, halina, o mga anghel ng Panginoon, sa lubungin niyo siya. Naway pagpupi ni Kristo na tumawaw sa inyo, sa iyo sa dunya. At inatin ka ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, tugod ko. Pagpalawan ko siya, Panginoon, ng pamamahinang walang magdala, at tumaglaw sa kanya ang liwanag at magpakailanman. Sa inyong mga kamay o mga kawahi, inakabili namin ang aming kapatid, kagaya na nananalig siya na siya ay ulit bubuhay ni Kristo sa huling araw. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa Kanya noong nabubuhay pa siya. Tandaan ang iyong pagpapamahal sa aming lahat at sa isa ng aming pag-iisa sa lahat ng mga banal. Panginoon, pinigin mo ang aming manalangin. Nagapit siya sa paraiso, tulungan kami mag-aliwan sa isa't isa ayon sa diwa ng pananampalataya hanggang sa makarating kami lahat sa langit na bayan. Alang-alang ay Kristo aming Panginoon. Panalangin ang bayan, ilalangin namin ang aming kapatid kay Kristo na nagsabi, ako ang muling magpabuhay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay makailanman. Panginoon, ikaw ang naluluha sa bundok ni Lazaro. Ilawan mo kami sa aming kaluglayan. Ang aming pagtutugon, Panginoon, paligid mo kami. Ikaw naluluhay sa mga patay, pagkalugaw ang aming kapatid ng tunay na walang hanggan. Tugod, Panginoon, pinigil mo kami. Ikaw makasakot sa iyong pagkawal sa pangalan ng magnanakaw at nanakaw sa kanya ng paraiso. Pagkawarin mo kami sa langit ng aming kapatid. Tugod, Panginoon, pinigil mo kami. ikaw naluluhay sa aming kapatid sa tubig ng binyan at nagpayo sa kanya ng kulay sa mundi. Tagapin siya sa piling ng iyong mga banal na tinira. Tugod, Panginoon, pinigil mo kami. ikaw na nagpakain ng iyong katawan at dugo sa aming kapatid. Tagapin siya sa hapag ng iyong kaharian. Tugod, Panginoon, pinigil mo kami. at kami nagsisiluwa dahil sa kanyang pag-ibisa ay maayusan sa mga araw ng pananampalataya at umasa sa buhay na walang hanggan. Tugod, Panginoon, pinigil mo kami. pagsimbong pala. O Panginoon, kaawaan mo ang iyong lingkod kayo ako. Kaya ang pinagin niya lagi na lupatin ang iyong mga nakalooban, patuwarin mo sana ang lahat niyang pagkulang. Dahil sa pananalig sa iyong anak, ay nag-isip siya sa mga mailan ng palataya. Naway kaawaan mo siya upang makapiling siya ng mga anghel sa kalangitan. Alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen.
ating kapatid na Yuma. Ama namin, sumasalangit ka. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Ang pinagpala sa bahay at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Sa Maria, Diyos at ang aming Panginoon sa langit, ngayon at upang mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng tunay kayo ang at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Excuse po, excuse po. Hoy, hoy. Alis kayo dyan, maurungan kayo, alis kayo dyan. Antayin nyo muna makaakyat. Madali ka niya mapagod. Tingin ka sa atin na gano'n, baka matalisod ka. Hindi pa nga bato eh. Pero mga di pa. Pahinga, pahinga. Kunwari hindi hinihingal, kunwari hindi hinihingal. Kunwari hindi hinihingal. Biglang kalmado. Kalmado mo. Hindi na makakadaan kasi dyan. Bakit may Dapat pala ang daanin nyo dito. Kalumpong ba kasi? Ay, dito madali na.
Yung sa kabila. Yan. Tita mo. Tita, tito. Aba, tito. Tito niya, mama. At tita ko sa'yo, bahay dun. Sanali lang, anak. Tita ko lang sa'yo. Tala, tito, mami. Ito si kuya din. Dito ka saan? Kabila kayo. Dito, magpila ka dyan kay kuya kuya. Pila ka dyan. Pila ka dyan. Paa. Ang paa mo. Paa. Ito na ano. Pa. Ay, balik pa. Balik ko. Balik ulit. Ibalik mo. Ibalik mo. Ibalik mo pa. Balik mo yung naunang dalawa. Uy, dito mo na ko. Dito kay ano. Dito. Dito kayo. Saan na lang yan? Sige. Uy, siya na yan. Ano na lang ako Ame! Ay, dali ka dito, Clay. Ate! Mama, dito na lang ako. Sunod. Dalawa yan. Balik. Diba? Ako na. Daniel, nasa si Daniel? Okay na. Ikaw na. Magaan lang. Atlet, pusos ako. Nasapuan ako. Ay, dito. Si Daniel pa. Last viewing. Ano? Akin, ano? Okay, pakita mo ano. Akin yung tingin na anak kay Lola Lu. Ha? Tingin na tayo kay Lola Lu. Ha? Tingin ka na kay Lola Lu. Magpapabay na tayo. Babay Lola Lu. Sige. Babay Lola Lu. Ulay tabi? Ha? Ulay na surat? Asa na yung surat? Ha? Ha? Teachers, kusunan. Wala teachers, kusunan. Mami, teachers, kusun yun. Wag po, mami. Saan ka na? Tuloy mo. Mami, nalang atulog na yan. Lawin na yan. Chat ka lang. Kami na lalo. Chat ka, wag ka lang. Sipon mo. Apa? Wag. Uy, wag ka sabihin natin. Cara ko. Tani. Bupati. Alis na dyan, anak. Dyan yan. Alis dyan. Alis dyan. Yan ilalagay si mama mo.
Kasama yung... Mapalagay pa kasi kaming lapid. Gigit na. Bye-bye. Ay, gigitan nila. Bye, Mama Lu. Love you. Love you, Mama Lu. Kinakaralay mo ay. Bulaklak. Bulaklak. Mapinga ako, Ma. Bigyan mo ate si Kai. Ayaw mo. Ito tayo naman. Ito tayo naman. Ako, laki niya ako. Yung flower? Meron ako flower, mami. Ganyan lang. Si Mama Lu. Sorry po. Sabi dyan din. Ito na, mami. Bibigyan na. Mami, Bob. Tama na. Alibing na. Kamay mo. Nakita mo yung kamay. Alaglag yung putas. Oh, alaglag na. Alaglag na sa putas. Lalaglag na. Kay, dito ka. Lula, baba. Pink. Kulay pink. Napunta ko lalawin. Kunin na kulit-kulit ko. At patay lulalo ang bahay. Utang ako dito.
Adjab pa siya. Natulo pa ako kami. Bye-bye. Bye-bye, Lula Lu. Bye-bye, Lula Lu. Say bye-bye, Mami. Bye-bye, ito ba na? Let's break. Oh, ulit mo nalagay. Lana. Tatlog na. Lana, Lula Lu. Tatlog na. Bahay doon? At lapad doon na bahay? Doon puro. Sa bahay doon. Na yan. Ano kuko? Huwag ko nasa ilo. Sabi ni Daniel. Nagamit ko ba yan? Lalo. Ay,
Patay sila. Patay yung lula mo. Oh, ila. Saan na yung trapal? Lalagay mo na dito yung trapal. Tarpaulin. Ay, yung tarpaulin. Ilarapin ito. Sabay mo 14. Tapos, ano, kandila. Ama eh. Dito ko sa ibabaw. Ito ng bulaklak ang ipatong mo. Sa pinapit ko. Yang bulaklak. Yung shirt ko. Kandila. Kandila. Sa baba. Sabihan mo yung ano. Sabihan mo yung ano. Para ba i-shirt? Hindi, yung nagbubuhat. Yung nagbubuhat. Sarap kain. Magkanglo. Hatid sa school. Papa na lang. Papa na lang. Gusto tayo. Babaan na sila. Dali. Baba na tayo, mami. Baba na yung kuko. Tala na. Baba na sila. Elan, Oo, bakit nga ba? kunin mo yung ano. Bakit nga ba ganito? Dandahanan ako at pababa yan. Mura pa yan. Mura pa yan.